Hello mga kumari kong hilaw, abay matagal-tagal na din pamula nung huli akong nag-upload ng mini vlog ko, kaya naman samahan niyo ako for today's video. A day in a life of a 24-year-old stay-at-home full-time mom. Mga bandang alas 8 nga ng umaga nang ako'y nagising dahil nga naisip ko gusto kong maglaba. Ilang araw nga din akong hindi nakapaglaba kaya naman natambakan agad ako ng labahin. Kaya nga sabi ko ay maglalaba muna ako, pero inuna ko munang magtiklop nitong aming pinaghigaan. Ito nga't kitang-kita pa sa video na masarap ang tinutulog ng aking mister at ang anak ko naman ay nagagambala ako sa kanya pagkakatulog. Mga ilang minuto din naman ni ito nga at masarap na naman ang tulog niya kaya naman guguluhin ko ulit. Ganito nga ako sa kanya tuwing umaga, lalo na kapag nauna akong gumising sa kanya, kinukulit ko siya hanggang sa magising. Pero minsan naman nga siya nauunang gumising sa akin dahil nga magsi-CR siya or may pupo or wiwi na siya. Pero kahit ano nga panggugulo ko dito ay hindi ito talaga magising dahil nga napuyat na naman kagabi. Nagsala kasi ang oras ng tulog nito nung hapon kaya naman ang tulog niya nung gabi na ay alas 12 na. Ayoko sanang patulugin ng alanganing oras kahapon kaso nakita ko natulog na ng kanya. Naawa naman ako kaya hinayaan ko na. Kahit sino naman siguro mga mamis kapag nakikitang tulog ang kanila mga baby ay talaga namang nakikiutan. Dahil ba naman mabait sila kapag tulog. At dahil nga lalabas na ako ay pinadede ko muna sa kanya itong dede na tinimpla ko kanina. Okay, mag-alala at bagong timpla ko naman yan. Wala pang 4 hours. Sige, matulog muna kayo dyang mag-ama habang ako ay maglalaba muna. Kaya nga po pala nasa baba ang aking mister dahil nga po nasisikipan na po ako sa kama dahil lumilikot na po ang aming baby. Lumabas na nga muna ako ng kwarto at pumunta muna ako dito sa CR para naman maghilamos at mag-toothbrush. Pagkatapos mag-toothbrush ay iinom naman ng kape para bumaho ulit ang hininga. Charis. Ang main reason talaga kaya ako pinakita ang clip na nagtututbrush ako ay para maipakita sa inyo ang aking salamin na may ilaw. Syempre, charis lang yun. Kailangan ko ng clip para sa mini vlog ko. Pagkatapos ko nga magtutbrush at maghilamos, ay nagkape na ako dito sa labas. Tapos inumpisahan ko na rin yung mga labahin ko. Pagpasensyahan nyo na nga po kung mukhang makalat ang background ko dahil ito na nga po pala ang aming dirty kitchen. Dito po kami nagluluto, naglalaba, nagugas ng plato, kumakain, nagkakape at everything. Kaya naman nga gustong-gusto namin na nakatambay dito sa may dirty kitchen namin dahil paglabas mo or pagbungad sa iyo ay ito ang makikita mo. Ang Boy Alphon Resort ng aming ninong. Syempre, kasarap naman magkape kapag ganito ang nakikita mo. Parang everyday lang ay naka-check-in ka dito sa resort. At syempre, bago pa lang naman ito, kaya naman hindi pa masyadong develop at nakikita nyo itong mga daan namin diyan ay medyo lubak pa dahil ng ulan. Maputik po yan kapag umuulan. Pero hindi naman po apektado yun sa Boy Alphon Resort dahil magkaiba naman po ng daanan yun. At balik nga tayo dito sa aking labahin. Ayan nga, yung iba ay nababanlawan ko na at ang iba naman ay naikot pa at ang iba ay nakakalat pa. By the way, habang nagpapaikot nga pala ako kanina ng aking labahin ay sinabay ko na itong pagpapasulak ng kay Ineng na pampaligo. Ito yung bath soak na nabili ko sa Black Up na nakakatulong sa mga cough and cold, sa sipon, ubo dahil ang anak ko po ay hindi na mawala ng sipon. Fast forward nga tayo. Ito nga at naghango na ako ng aking mga pinaikot. Kung napapas forward nga lang ang paglalabas sa totoong buhay ay ginawa ko na. Noon nga nung di pa kami nakakalipat dito sa bagong tayong bahay ay nakakatamad naman talagang maglaba kaya naman nagpapalaundry pa kami. Magkano din na nagagastos namin kakapalaundry, pambili na rin yun ng diaper ni Miraya. Habang naghahango nga ako ng aking mga nilalabahan, abay nagising na pala itong aking Jonakis at bumangon ng mag-isa. Nakakatuwa nga dito ay kapag kumpleto ang kanyang tulog ay bumabangon na lang ito mag-isa. Dahil nga minsan kapag ang tulog niya ay bitin, siya ay umiiyak doon sa kwarto at hindi lumalabas. At dahil nga stay at home lang ako ay hindi ko napapansin na ang anak ko pala ay lumalaki na. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako, malulungkot dahil napakabilis naman talaga ng panahon. Kita nyo naman na laki-laki na agad ni Miraya. Story time muna tayo ng kaunti. 4th year college ako noong mabuntis po ako kay Miraya. Graduating po ako noon. Second semester na naman po noon. Kaso po ay gusto ko pong tapusin ang pag-aaral ko. Kaya naman po kahit na lumalaki ang tiyan ko noon ay nadiretso pa rin po ako ng pagpasok. Mabuti na nga lang po talaga at OJT na mga oras na yon. At hindi naman ho ako ganun nahirapan sa OJT dahil dito po ako nag-OJT sa munisipyo ng Calatagan. Syempre, nung nalaman nga po ako na buntis, nagpakasal po kami agad ng aking mister ngayon. At salamat po sa aking biyana na talaga naman pong ako'y tanggap kahit po maaga kaming nag-asawa. Syempre, salamat din po sa aking mga magulang na talaga naman pong wala nang ginawa kundi ako'y suportahan. Pati po sa pagbubuntis ko, sinuportahan na din. Pero wag niyong gagayahin yon. Wag dapat ganon. Magtapos muna ng pag-aaral bago magpabuntis. At ito na nga ang plot twist na nangyari sa akin noong nag-aaral ako na buntis. Nagmarcha nga po ako nang ako ay buntis. Malaki ang tiyan, mataba, malaki ilong. Manas ang aking buong katawan kaya naman hindi ho ako makilala ng kahit na sino. At ang akin po talagang pinagdaanan noon na yung mga bulungan ng mga parents na nandoon na talaga naman po hindi ko na lang pinapansin hanggang sa matapos po ang graduation. Balik na nga po tayo dito sa aking mini vlog. Talaga ng mga daming chismis. Ito nga po pala ang aming ulam for today's lunch. Hindi ko nga lang po
alam kung anong klaseng isda yung iniihaw ng aking bianan. At ito nga po si Meraya ay parang nagdi-DJ po dito sa speaker. Ringat nalingilan naman kumanta ng batang ito. Ringat pakiganin nyo. A is for apple. B is for ball. C is for cat. D is for dog. E is for elephant. F is for frog. G is for goat. I is for igloo. J is for jaguar. K is for kangaroo. Madami pa nga ho yung kinanta, kaso nga lang ho ay nagugutom na ho kami, kaya ho kumain muna kami. Nauna na nga ho akong kumain kay Miguelito dahil ho yun ni mamaya ibibiyahe pa. Kaya nga ho inayaan ko munang matulog. Pagkatapos nga namin kumain, ay itong at hinango ko na ang aking mga dinrayer. Akin na nga itong sasampay mamaya doon sa baba, malapit sa may garahe. Fast forward nga muna tayo, bago nga po pala ako magsampay ng aking mga nilabhan, ay pinaliguan ko muna si Meraya. Ako nga po pala ay nadulas diyan. Hindi ko na ipapakita sa video at para naman ho akong ulaga. Kaya maya nga lang po ay bumangon na si Miguelito para mag-almusal. Dahil po siya ay aalis at bibiyahe muna. Katapos ka lang ho kumain ni Iggy, ay umalis na rin ho ito para nga po makapunta na doon sa terminal. At ako naman po ay nag-umpisa ng magsampay ng aking mga nilabhan. Sa hinaba-haba nga po ng bidyong ito ay matatapos din pala. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ang chismisan. Maraming salamat sa panonood nyo. Kung tinapos mo nga ang video na to, baka naman pwedeng i-like, i-share at mag-comment ka na din. Malaking tulong na kasi yun para sa akin. Makiki-follow na rin ang account ko na to. Maraming salamat. Bye-bye!